Good afternoon, my dear sisters and brothers. We have again another short gospel. It consists only of 3 verses. And in this gospel, we are being reminded of 2 relationships. One is relationship by blood, and the other is faith relationship. Blood relationship. The mother of Jesus and his brothers, not necessarily biological brothers, but cousins, wanted to see the Lord. Blood relationship. But I have to remind you, my dear sisters and brothers, that not all relatives of Jesus love Him or believed in Him. May mga kamag-anak si Jesus na hindi naniniwala sa Kanya. Siguro, itong mga kamag-anak na ito na tinutukoy sa Ebanghelyo ay nais na makita si Jesus para sa ganon ay iparating sa Kanya kung ano yung paniniwala ng kanyang mga kamag-anak. Marahil dala nila ang balita at pakiusap na pakinggan ni Jesus ang kanyang mga kamag-anak. Baka nais pa nga nilang sawayin si Jesus. Siguro, sinamahan sila ng mahal na birhen, kasama nila si Maria para samahan sila upang makipag-usap kay Jesus. We do not know. We don't know the reason why they wanted to see Jesus. But I have to say, not all the relatives of Jesus believed in Him. Blood relationship. And that is probably the reason why Jesus emphasized that it is important not only to be blood-related, but to be faith-related as far as Jesus is concerned. Para kay Jesus, hindi lang mahalaga yung kadugo. Para kay Jesus, mahalaga din yung kapanalig, yung kasama sa pananampalataya. Kaya nga sabi niya, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." You can be my brother, you can be my sister, you can be my mother, not by blood. That is not possible. Jesus had only one mother. But we can be related to Jesus by listening to the word and by acting on what we have listened to. Para kay Jesus, ang matimbang ay hindi lamang yung kadugo. Ang matimbang din ay yaong tunay na nananampalataya. At paano natin maipapakita na tayo ay tunay na mananampalataya? Na tayo ay tunay na alagad ni Jesus? Simple lang, ang nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay araw-araw na nagsisimba, ang dami na ninyong salita ng Diyos na napakinggan. Sa bawat misa ay merong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ay, ilan na dito ang naisabuhay natin? Alin na dito ang sinikap nating maging totoo sa ating buhay? Because I believe we will enter heaven not simply because we listened. We will enter heaven because we listened and acted on it. Narinig natin sa salita ng Diyos ang magpatawad. Meron ba tao na sa puso natin hanggang ngayon ay ayaw nating patawarin?
pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Narinig natin na tayo ay kinakailangang magtulungan, tumulong sa nangangailangan, umibig, magpakita ng pagmamahal. Ano ang laman ng ating puso? Pag-ibig ba? O galit? O inggit? At paano natin ipinakikita ang ating pagmamahal? How do we show our love? By sharing what we have, no matter how little, or just accumulating much for ourselves? Meron ka na, gusto mo pa ng mas marami. Sinosolo mo ang mga pagpapala ng Diyos. Sinosolo natin ang mga biyayang napapasa atin. Importanteng nakikinig, pero mahalaga ding nagsasabuhay. Wala sa atin dito ang kadugo ni Jesus. Hindi naman tayo mga Hudyo. Pero hindi sinasabing sarado ang langit para sa atin. No. We can enter heaven even if we are not blood relatives of Jesus. We can enter heaven if we are related to Him by faith. Amen.